Sinasabing patunay sa usapin ng mga multo ang mga litrato. Dito nga sa bahay na ito, may ilang mga larawan kung saan tila may nakikitang lumulutang na puting anino na parang nagpaparamdam na kaluluwa. The first thing that entered my mind was papa ko yun. Alam ko he's always here. Nakakatakot na nakakakilabot na yung naramdaman kong espiritong yun, kahit saan ako magpunta, pakiramdam ko na andyan siya sa tabi ko. Totoo nga ba mga multo ang mga puting bilog na yon o yung mga tinatawag na orbs sa mga picture? 10 taon na ako na titinda balot dito, wala ko pa nakikita kang multo. Habang nakapila ko rito, may tumatawag ng pasahero. Tricycle daw. Pagtingin ko, wala naman. Kaya kinalabutan ako. Si Rubilin Malinaw, 3 taon na katiwala sa bahay na tisa. Maraming beses na raw siyang nakaramdam at nakakita ng multo. Yung isang beses, sinirado ko na lahat ng bintana. Maghuhugas na ako, dala-dala ko yung hugasan. Tapos bigla ko nakakita ko na nakaputi na nakatayo. Dito sa pintong ito, may nakita raw siyang isang matandang lalaki na umunoy may-ari ng bahay at matagal nang pumanaw. Sabi ko, sino yung nakatayo dyan, nakatalikod na nakapantalon na itim? Tapos nagpininto ko kay ate, ay si lolo ko yun. At may mga pagkakataon pa na may naririnig na mga bata naglalaro sa may silong. Pero walang bata na nakatira dito. Ang mga kanansan ni Rubilin sa bahay na tisa, mga kwento rin kinatakutan ng 35 taong gulang na si Nikki nung bata pa siya. Siyempre, mga bata, malilikot, pananakot sa amin is yung bahay na tisa. Malaking bahay, luma, at may mga nakakatakot na nakatira. Kaya naman hindi na raw siya nagdalawang isip nang minsang nagpasama ang isang kaibigan na pumunta sa may tuturing na pinakasikat na bahay sa Pasig. Dahil bihirang pagkakataon, nagpakuha raw siya ng litrato. Akyat ako ng hagdan, patay lahat ang ilaw, kinuhaan ako ng litrato. Lumabas sa litrato, may kasama ako na hawak-hawak ako ng puting usok na yun. Yung isang litrato naman, sa may parte ng sala nila, hiniram ko yung isang telepono na lumang-luma para lang magpakuha ng litrato. Pero ganun pa rin yung lumabas na pilit na ginagabayan ako. Nakadagdag pa sa pagtataka niya na sa dalawang magkaibang lugar kuha ang dalawang larawan. Pero pareho ang lumabas na figura. Pakiramdam ko, nakatingin sila sa akin ngayon. Para bigyan ng linaw ang misteryo sa likod ng mga umunoy kaluluwang nagpapakita sa litrato at mga kwento ng multo, inibitahan namin ang spirit questioner na si Abel Gaharion. Pagsapit ng alas 12 ng gabi, sinimulan na namin ang unang bahagi ng eksperimento. Lilibutin natin yung buong lugar, mula rito sa ibaba hanggang doon sa itaas. Ihanda natin yung ating mga sarili sa kung ano mang pwede nating makita ngayon. Nagpasama din kami sa katiwala ng bahay na si Rubilin at ang may nakakakilabot na karanasan na si Nikki. Nung unay normal pa mga kaganapan. Pero nagbago ang eksena nang magpunta kami sa isang sulok ng malaking sala. Nikki, pwede bang umupo ka rito? Pumikit ka, mag-meditate ka, isipin mo, tahimik. Tapos try mong mag-back sa nakaraan. Wala ka nakikita? Wala akong nakita, pero nakita ko siya kaninang sumayaw. Nakita ko siya kaninang sumayaw. Kaya tinatanong ko sila, kung dumadaan ka ba, gumagalaw siya. Pero hindi kilabutan ako. Nahilo ko. Nakita ko siya sumayaw, I swear. Kailan? Ngayon lang? Kanina lang. Bago ko yung humarap dito. So ano man yung nararamdaman ko, hindi ko kung saan siya galing. Pero sumasayaw siya sa mga. Siya mismo. Siya Siya mismo mismo. ang sumayaw. Parang may mabigat na dumadagal sa akin, nahihilo ko. At the same time, yung galaw. Actually, pagtayo ko parang nga niya akong inuugoy eh. Hindi rin nakalagpas sa mata ng spirit questor ang piano. Try mo ngang hawakan, Nikki. Tapos mag-meditate ka ulit. Nasakit na naman yung ulo ko. Ito yung lumang keyboard. Habang nagsasagawa ng eksperimento,
May nakuhanan kami ng litrato na tila may imahe ng isang babae na may suot na puting belo. Ito na kaya ang isa sa mga kaluluwa na namamahay daw sa bahay na tisa. Ang kilabot nang gagaling sa paa. Umaakyat na siya. Ayoko na ituloy. Andito na siya eh. Sa pag-iikot ng grupo sa bahay na tisa, kasamang spirit quester na si Abel, natawag ang pansin namin ng isang lumang piano. Try mo ngang hawakan, Nikki. Tapos mag-meditate ka ulit. Ayoko na ituloy, please. Ang kilabot nang gagaling sa paa. Okay? Oo. Umaakyat na siya. Oo. Ayoko na ituloy. Andito na siya eh. Mahigit 150 taon na ang bahay na tisa na ito. 7 henerasyon na ng pamilya Tek ang nagdaan at tumira rito sa tahanan. Pero bukod sa kanila, may iba pang mga nilalang na gumagala, nagpaparamdam at nagpapakita pa sa mga litrato. Tulad na lang ng mga litrato ni Nikki na may puting anino, na nagdag pa sa listahan ng larawan na may imahe na tila may puting belo. Isa pang larawan na may orb, nakuhanan habang nag-iikot ang inibitahan naming spirit questor. Nagpatuloy sa pag-iikot ang buong grupo. Tila lumamig ang ihip ng hangin nang magbunta si Abel at Nikki sa nag-iisang palikuran ng bahay na tisa. Kaganyan lang siya. Doon ako ipapunta. Dito raw nakakita ng babaeng nakaputi ang katiwalang si Rubelin. Nikki, papuntahin niyo si Ate Nikki. May nararamdaman ka, no? Meron. Hindi kaila sa may-ari ng bahay na si Marie Antoinette Mendoza Tech ang natuklasan ng paranormal expert tungkol sa bahay na tisa. Siya raw mismo, madalas makaranas nito sa loob ng kanyang tahanan. Dito, mismo sa upuang ito, nakakarinig daw siyang may nagdarasal sa wikang Latin. Habang sa kapagkainan naman, may namataan siyang isang lalaking nakaputi na nakatitig lang sa kanya. Ang initial reaction ko was, sino siya? Kasi kami-kami lang yun nandito. So, sino siya? Paglingon ko ulit, wala na. So, hinabol namin baka may nakapanik na ibang tao, pero wala naman. Pati ang ina niyang si Lola Pita, naninindig daw ang balahibo sa tuwing naririnig ang yabag ng paa. At pagtunog ng luma at sirang organ sa sala. Mula noon hanggang ngayon, marami na kayong mga naranasan na mga kakaiba dito sa tahanan na ito. Oo, talaga naman. Tulad ng ano? Yung mga namatay naglalakad dyan. Paano niyo alam na sila yung mga namatay? Eh, walang tao, pero may umakbang eh. So, anong ginagawa ninyo pag may mga ganong mga pangyayari? Wala, nagdadasal lang. Isinamin namin sa bahay na tisa si R.D. Lopez na isang professional photographer. Susubukan niya mabigyan ng sagot ang misteryo sa mga larawan na umunoy binabalot ng kababalaghan. Charlie, good evening! Welcome to Bahay na Tisa. Okay, so ganito yung gagawin natin sa ating pangalawang eksperimento. Papatayin natin lahat ng ilaw sa bahay na ito. Tapos gagamitin mo yung camera mo, kukunan mo at titingnan natin kung malinis o walang nakikita. No? Kasi ang sabi nila, pag may mga pictures daw dito sa bahay na kinukunan, may mga puting bilog o orbs. Okay? Ready ka na? Sige, game tayo. Wala bang nararamdaman? Wala pa naman. Wala pa. So ito yung pinaka-ground floor nila. Okay. Ayan, you can start taking photos na. Hilig daw ni R.D. mag-picture ng mga lumang lugar, pero wala pa siyang nahagip na imaheng kakaiba. Hindi natin masisisi kung talagang may isip nilang may ibang mga makukuha dito. Pero So far, wala ka pa naman nakikita ang kakaiba. maayos lahat. Ito yung pinaka-sala area nila. May piano na sinasabing tumutugtog minsan daw sa gabi. Kukuha lang ako dito ng konti. So ito yung ating hapagkainan naman. Meron daw isang lumilitaw na lalaki na nakatitig lang sa'yo. Tumayo ulit. Okay. Tumayo pala yung mo. Okay. Kunin mo na picture. Alright. Pero so far, sa mga pictures na nakuha natin, malinis. Malinis, walang problema. Nothing out of the ordinary. Okay. Para itaas ang estado ng ating eksperimento at mapalitaw ang mga sinasabing multo, tuluyan namin pinatay ang lahat ng ilaw. Sobrang dilim, hindi siya makakope. Pwedeng huwag akong kalabitin, please.
Walang kumakalabit sa'yo. Andito ako, layo ko Ganun sa'yo. ba? Oh my gosh. Baka sabi niya, sama mo ako sa frame. Okay, lights on. So far, So, malinis. malinis. Walang nagpapakita ng kahit anong labas sa ordinaryo. Ilang sandali pa, pinasok na ni RD ang banyo. Ito ang pinakakinatatakutang lugar dito sa bahay na Tisa. Ito medyo... Oh, tayo na ng balahibo. So, RD, okay ka ba dyan? Okay lang, medyo may tindig yung balahibo. Hindi ko alam kung bakit. Inikot namin ng photographer na si RD ang bahay na Tisa para kuhanan ng larawan ang bawat bahagi. Pagdating sa banyo, kinilabutan raw si RD. Ito ang medyo... Oh, tayo na ng balahibo. Pero ang resulta ng mga litrato, malinaw. Lumalabas na mga larawan walang anumang bakas ng anino o kakaibang bagay. Sa puntong ito, kung saan bihasang litratista nang kumuha, ang paglitaw ng umuning mga multo sa picture ay maaring haka-haka o nagkataon lang. Nagsulputan lang daw ang mga orb nang mauso ang digital cameras noong 2001. Sa ikatlong bahagi ng ating eksperimento, gagawa tayo ng sarili nating mga orb o puting anino. Kumbaga, sa mga ililikha natin mga kaluluwa, dadayain natin. Gagamit tayo ng tubig, ilaw, at dumi. At papatunayan namin sa inyo na hindi lahat ng mga kakaibang figura na nakikita sa mga litrato ay mga multo o kaluluwa. Ang paglalagay daw ng moisture sa harap ng lente ang pinakamadaling paraan para makalikha ng peking multo sa litrato. Pwede mo lang i-spray sa hangin. Tapos sasaluhin ko ng konti. Magkakaroon ng konting patak sa lente. Tapos kukuha na ako ng pictures. Ang larawang nakunan, nagmukhang may multong nakalutang. Yung lumalabas nga, actually mas mukha siyang multo dahil parang haze lang siya. Yes, yes. Hindi siya yung mismong bilog na nakikita mo, na Right. lumulutang. Sunod naming sinubukan ang paglalagay ng dumi sa lente na madalas daw sanhi ng orbs sa mga litrato. Walang tayong konti. Kasi siyempre, hindi natin napapansin minsan na marumi ang lente natin. Ayan, medyo depokado yung mga drops na yan, yung mga spot na. Ang depokadong dumi, nagmistulang malabong kaluluwa sa larawan. Ikatlong pwedeng sanhi raw ng orbs sa litrato, ang ilaw sa likod ng kinukunan. Maaring gumawa siya ng reflection o ng glare o mag-bounce man siya sa mga bagay na makintab. Ayun, maaring mag-expand yun dito sa, like a sun flare. So kung source of light natin halimbawa ay ganyan at kinunan mo directly ng camera, anong lalabas sa litrato? Tingnan natin. Ang refleksyon ng ilaw pabalik sa lente ng camera ni RD, nagpalabas sa ilang orbs. Yan, kung mapapansin mo, ayan yung haze, di ba? Meron tayong konting korte dito na hindi naman siya mukhang reflection na matalas. Unang-una, meron tayong konting dumi sa tapat ng lente natin. At meron tayong talagang direct source of light. Kapag may source of light tayo, may konting dumi tayo at tinubigan ko pa yan. Bukan natin. Alright. Ready? Go. Okay. Wow. Nice. Nakakapanindig balahibo ang naging itsura ng larawang nabuo ng pinagsama-samang tubig, ilaw at dumi. Okay. Nakagawa tayo ng multo. Congratulations. Very good. Isa pa raw sa sanhi ng paglitaw ng di matukoy na imahe sa mga larawan ay ang pabago-bagong temperatura. Maayos na nagawa ni RD ang hamong makagawa ng orb. Ngayon naman maipaliwanag kaya niya ang eksakto nangyari sa isang aktwal na larawan na kinakita ng mga orb. Nakikita ko rito parehong-pareho ang korte ng moisture dito pero dalawang magkaibang lokasyon. Okay. So medyo may suspecha akong, nasa camera yung problema rito. Unang hinala ni RD, pagbabago sa temperatura ang naging sanhi ng orb sa larawan na bumisita sa bahay na si Nikki. Kaya itong una niyang sinubukan. So, pwesto na ako doon. Ayan. Here we go. Tapos nakatingin siya doon, di ba? Yep. Nakikita mo na nagkaroon ng haze dito kung nasaan ka man, no? So, kung kukumpara mo sa normal na kuha natin, medyo nagkaroon ng konting similaridad dito sa print ng litrato.
Nagkaroon nga ng puting usok ang litratong kinunan ni RD. Pero di gaya ng original na picture, halos kabuuan nito malabo. Masasabi kong maaring sa isang parte ng lente ay may konting condensation. Dahil nga, dalawang lokasyon, iisa yung korte at iisa yung posisyon ng condensation. Okay, so kung ganun ang iniisip natin, pag tinapat natin yung lente dito, tapos pinunasan mo yung isang bahagi, Maaari. tapos kuha tayo. Try natin. Subukan natin, yun. yeah. Okay. Sa pangalawang pagsubok na gayahin ng orb sa picture, pinunasan ni RD ang kalahating parte ng lente. Mabilis siyang nag-dissipate. Bilis. So kailangan Oo. natin ng... Talagang kumukulo pang tubig. Hindi umubra ang moist dala ng usok na mainit na tubig. Alam mo, hindi ko ma-eksakto talaga yung effect na tinatry natin ma-achieve, pero meron akong naisip na idea. Okay. Meron ba tayong concealer? Okay ba tong shade na to? Mukha. Malapit doon sa hinahabol natin. So, Okay. Wala akong konti. Tapos idadab ko. Medyo tinatry ko rin magkaroon ng konti na korte ng tao. okay. So nakita natin para may ulo, may balikat. Right? Sa pagkakataong ito, gayang-gaya na ang orb na nasa larawan ni Nikki. Base sa eksperimento, napatunay ni RD na ang mga puting anino sa litrato at mga orb ay maaring nagkataon lang at naapektuhan ng mga elemento sa paligid tulad ng ilaw, dumi, temperatura at tubig. Pero ang larawan ng mismong may-ari ng bahay na may isang puting bilog ay mahirap daw gayahin. Medyo parang feeling ko hindi ko ma-achieve yan unless Photoshop ang gamitin ko. So dito, sa picture na ito, ikaw mismo, mapapaisip ka. Oo. Ang nakakapagtaka isolated, napakalinis. Pero hindi mo tiyak na masasabi na peke ito o aksidente lang ito. Mas nagpupunta ako sa bandang aksidente siya. Aksidente na mahirap gayahin. Oo. Tulad ng karamihan ng aksidente, mahirap i-replicate. Mahirap gayahin. Hindi natin may tatanggi na maraming mga misteryo at kababalaghan ang mahirap ipaliwanag. Pero mga puting anino, orbs, at mga ibang bagay na di pangkaraniwang nakukuhanan ng litrato, napatunayan natin na yung iba ay may dahilan at paliwanag. Hindi po namin sinasabi ng mga lugar na kinatatakutan katulad ng bahay na tisa na ito ay walang namamahay ng mga multo o kaluluwa. Pero dapat, bago po tayo matakot, suriin muna natin na mabuti kung ang nakikita ng ating mga mata ay totoo.